hindi ang iyabang ay naasahan niya. Tumulong sa ating kapwa, mabuhay sa mabuting gawa. Pinagpapala niya ang kaniyang bayan, biyaya niya ay para sa lahat. Tayo na mangarap ng ating malahi, nawa'y maging matulungin. Magbigay ng buong puso na walang inasahan, sa lihim at sa hayag, nakikita ka ng Ama. Pinagpapala niya ang kaniyang bayan, biyaya niya ay para sa lahat. Tayo na mangarap ng ating alahin, nawa'y maging matulungin. Susundin siya Muha, nais ko'y lagi siyang makasama. Ang katwiran niya ay aking liwanag, upang ako'y mamahinga.
Ama naming banal, dakilang Yahuwah, makapangyarihan namin Diyos, at maibigin sa lahat, pinupuri at sinasamba ka namin sa iyong kaitaasan. Aba, narirитong muli kami na iyong mga lingkod, natitipon sa iyong harapan. Taglay ang iisang pag-asa, isang pananampalataya, at hangarin na muli maranasan namin ang iyong pagsama sa ganitong mga pagsamba namin. Narinig mo po ang aming inawit. Totoo ito aming Diyos. Minamahal ka namin na iyong mga lingkod. Kaya po, sa ganitong mga pagsamba, lagi naming inaasam-asam na laging maranasan ka, ang iyong espiritu, ang iyong pagpapalakas, sapagkat batid mo po ang aming mga kahirapan, ang mga pagsubok na dumaraan sa aming buhay. Dito lang kami nakararanas ng kapahingahan, panibagong lakas upang kami makapagpatuloy sa aming mga ginagawang mga paglalakbay, patuloy sa tapat na paglilingkod sa iyo. Aming Diyos, Yahuwah Abba, muli po inaanyayahan ka namin sa aming pag-aaral ng iyong mga salita. Ibuhos mo ang iyong kapangyarihan. Tulungan kami, bukas laging aming puso, ang aming pangunawa, bawat salita, mga aral namin tatanggapin, siyang laging maging gabay po namin hanggang sa paraon pa ng aming mga paglalakbay.
Tulungan mo kami na magtagumpay. Lahat ng mga pagsubok, kahirapan, mga kasalanan, mga tukso ay aming mapagtagumpayan upang lagi mahadugan ka namin ng iba yung kapurihan. Aba, ikaw na rin ang bahala sa iyong mga lingkod. Patuloy dumaranas sa matitinding mga pagsubok at kahirapan. May taglay na mabibigat na karamdaman. Humihiling kaming patuloy ng iyong kagalingan, ng lubos na kagalingan, kung ito pong iyong kalooban sa aming buhay. Taglayin pa namin ang mahabang buhay at kalakasan upang kami magpatuloy sa aming ginagawang mga paglilingkod, pagsamba sa iyong pangalan. Yahushua aming Panginoon, pinupurit sinasamba ka rin namin. Kami lagi humihiling. Tulungan kaming parati, Panginoon, sapagkat kilala mo ang bawat isa. Alam mo ang aming kahinaan, madaig ng sarili naming kagustuhan. Tulungan mo kami sa ganap na pagbabagong buhay, sapagkat dito mo kami hinahanap at ng ating dakilang Aba, na kami mamuhay ayon sa iyong katuwiran, sa iyong kalooban at kalooban ng ating Aba, mamuhay ayon sa Espiritu. Yahushua, aming Panginoon, habang kami naghihintay sa dakilang araw, lagi mo kaming akayin, paalalahanan lagi ng iyong mga kalooban. So tuwing kami nakikita mong nalilihis ng landas, lagi mo kaming kabigin pabalik po sa iyo upang kami huwag ng mga ligaw pa at magpatuloy kami hanggang sa hangganan. Yahuwah, Aba, muli bumabalik tawag kami sa iyo. Pakibasbasan laging ang sinimpang handog ng iyong mga alipin. Basbasan din po ang bawat kabuhayan ng bawat sambahayan. Dumaloy ang iyong mga biyaya at pagpapala sa bawat hinirang. Aba, muli, inihiling na po namin ang lahat-lahat sa tanging pangalan ng aming Panginoong Yahushua at aming tagapagligtas. Amen. Usay natanggap dahil kay Yahushua. Nasusulat siya ang daan, katotohanan buhay. Si Yahushua ang ating gabay, tayo'y magtumibay na. Wala na pang kaparusahan, ang mga na kay Kristo. Magandang araw ng Sabat sa lahat po ng mga kapatid na ngayon ay nakatuon dito sa ating ginagawang pagsamba. Magandang gabi sa mga kapatid na narito. Magandang umaga sa mga kapatid na nasa Pilipinas at sa ibang dako pa ng mundo. Ang paksa po ng ating pag-aaralan ngayon ay ang tungkol sa pamumuhay sa Espiritu. Dito po sa ating pag-aaral ay ating malalaman kung ang kahulugan, paano ang pamumuhay sa Espiritu at ano ang biyayang nakatalaga na ating tanggapin kung tayo ay sa Espiritu namumuhay. Ang pamumuhay po sa Espiritu ay sa paraang tayo ay pinangungunahan ng Santong Espiritu sa ating pang-araw-araw na buhay. Ito ay ang pagtalikod sa mga makasalanang nasa ng laman, sinful desires of the flesh, tungo sa buhay na kahalintulad ng buhay ng ating Panginoong Yahushua. Ito ay may kaakibat na pagsunod sa mga itinatadhana ng ating Diyos na si Yahuwah at ng ating Panginoong Yahushua.
bilang mga anak kay Kristo na nabubuhay sa patnubay ng Espiritu, tayo po ay may responsibilidad o pananagutan. At iyan ang ating pagtutuunan ng pansin sa ating pag-aaral ngayon. Ano po ang responsibilidad o pananagutan ng mga hindi natatanggap ng parusa sapagkat sila ay mga anak kay Kristo na? Magsimula po tayo bumasa sa aklat ng Roma 8 talatang 1 at 4. Kaya ngayon, hindi nahahatulan ng kaparusahan ang mga na kay Kristo. Ginawa ito ng Diyos para ang ipinatutupad ng kautusan ay matupad nating mga namumuhay sa patnubay ng banal na Espiritu at hindi ayon sa ating makasalanang pagkatao. Ano po ang responsibilidad o pananagutan ng mga hindi natatanggap ng parusa sapagkat sila ay mga anak kay Kristo na? Dapat po tayong mabuhay sa Espiritu o sa patnubay ng Espiritu. Hindi minsan, hindi pang sumandali, kundi pangmalagian. Bakit po tayo dapat mabuhay sa Espiritu? Upang ang ipinatutupad ng kautusan ay matupad nating mga namumuhay sa patnubay ng Espiritu. Dapat matupad o makita na ibinubuhay natin ang katwiran o pagiging matuwid ng kautusan. Tayo na mga anak kay Kristo ay hindi nabubuhay ayon sa ating makasalanang pagkatao, mga kapatid. Ano po ba ang isa sa mga katwiran ng ating Diyos? Yan po ay ang pagliligtas ng Diyos mula sa kapangyarihan ng kasalanan sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Ibig sabihin, sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, tayo ay naligtas. Ito po ang ginawang pagtubos ni Yahushua sa ating mga kasalanan. Alam po ito ng mga tao. Alam ng mga tao na si Kristo ay namatay at tinubos ang ating mga kasalanan. Pero natutugunan kaya ng mga tao ang malalim na kahulugan nito? Yung kaakibat na responsibilidad natin bilang mga nakinabang o bilang mga tinubos ng dugo ni Kristo? Paano po natin ito lubos na mauunawa at mararanasan sa ating buhay? Yan po ay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo kapag ating ibinubuhay ang mga bunga ng Espiritu at hindi ang naaayon sa ating likas na makasalanang pagkatao. Ibig sabihin po, lubos na mauunawa natin ito kung namumuhay tayo ayon sa Espiritu. Pero paano po natin malalaman kung tayo ay namumuhay na sa Espiritu? Ganito po ang sagot sa aklat ng mga taga-Galacia 5 talatang 16 at 17. Kaya mamuhay kayo ng ayon sa nais ng banal na Espiritu para hindi ninyo mapagbigyan ang pagnanasa ng laman. Sapagkat ang ninanasa ng laman ay laban sa nais ng Espiritu at ang nais ng Espiritu ay laban sa ninanasa ng laman. Magkalaban ang dalawang ito. Kaya hindi ninyo magawa ang gusto ninyong gawin. Paano po natin malalaman kung tayo ay namumuhay na sa Espiritu? Ang utos po sa atin, ayon sa ating binasa,
mamuhay anya kayo ng ayon sa nais ng banal na Espiritu. Paano natin malalaman kung tayo ay namumuhay na sa Espiritu? Ang sagot po sa ating binasa ay para hindi ninyo mapagbigyan ang pagnanasa ng laman. Hindi natin binibigyang halaga ang pagnanasa ng laman o ng ating likas na makasalanang pagkatao, mga kapatid. Ayon po sa ating binasa, ang ninanasa ng laman ay laban sa nasa o nais ng Espiritu. At ang nais ng Espiritu ay laban naman sa ninanasa ng laman. Magkalaban anya ang dalawang ito. Kaya dito po sa ating buhay sa mundo, parang dalawang bagay lang. Mamuhay tayong ayon sa Espiritu o mamuhay tayo ayon sa makasalanang nasa ng laman. Tayo po bilang mga tinubos ng dugo ni Kristo ay hindi na kailangan pang mamili. Hindi na tayo mamimili kung anong ibubuhay natin sapagkat ito nga po, binasa natin, iniutos na mamuhay anya kayo ng ayon sa nais ng banal na Espiritu. Ano-ano po ba ang ninanasa ng ating makasalanang likas, mga kapatid? Sa aklat pa rin po ng Galacia, talatang 19 hanggang 21, ang atin pong babasahin, ang mga taong sumusunod sa ninanasa ng laman ay makikilala sa gawa nila. Ano-ano yun? Sexual na immoralidad, sexual immorality, kalaswaan, kahalayan, pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagkapuot, pag-aaway-away, pagkasakim, pagkagalit, pagkakawatak-watak, pagkakahati-hati, pagkainggit, paglalasing, pagkahilig sa kalayawan, at iba pang kasamaan. Binabalaan ko kayo tulad ng ginawa ko na noon. Ang mga namumuhay ng ganito ay hindi mapapabilang sa kaharian ng Diyos. Ang tanong po natin, ano ang ninanasa ng ating makasalanang likas? Maliwanag po ang nakasulat. Sexual immorality, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pagkainggit, paglalasing, pagkahilig sa kalayawan, at marami pang iba. Ano po ang nahahayag kapag ginagawa natin ang makasalanang likas na ating nasa? Kapag ka po ganun tayo, hindi po tayo nabubuhay ayon sa Espiritu. Ano po? Mayroon po bang babala? Ano po ang ibinabala ni Apostol Pablo? Hindi anya mapapabilang sa kaharian ng Diyos. Ang mga namumuhay ng ganito anya ay hindi mapapabilang sa kaharian ng Diyos. Ano po ang ibig sabihin? Walang kaligtasan. Ano naman po ang matibay na patotoo ng isang taong namumuhay ng ayon sa Espiritu? Sa aklat pa rin po ng Galacia, 5, talatang 22 hanggang 24 ang ating babasahin. Ngunit ito ang bungang makikita sa taong namumuhay sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiis, kabutihan, kagandahang loob, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Kung ganito ang pamumuhay natin, hindi natin malalabag ang mga utos ng Diyos. Ipinako na ng mga na kay Kristo ang pagnanasa
at masasamang hangarin ng kanilang laman doon sa krus. Ano naman po ang matibay na patotoo ng isang taong namumuhay sa Espiritu? Ang kanilang ibinubunga o ginagawa ay ang mga bunga ng Espiritu. Ano-ano po ang mga bunga ng Espiritu? Pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiis, kabutihan, kagandahang loob, katapatan, kahinahunan, pagpipigil sa sarili. Kung ang mga ito, mga kapatid, ang nakikita sa atin, tunay nga na tayo ay namumuhay na sa Espiritu at hindi natin malalabag ang mga utos ng Diyos. Ayon sa ating binasa, ipinako na ng mga na kay Kristo ang pagnanasa at masasamang hangarin ng kanilang laman doon sa krus. Kaya nga may banggit sa Biblia na ang ating datihang pagkatao ay napakong kasama ni Kristo sa krus. Ano po ang ipinako? Ang pagnanasa at masasamang hangarin ng ating makasalanang likas. Ano po ang ating mararanasan, mga kapatid, kung tayo ay namumuhay sa Espiritu? Basahin po natin ang nakasulat sa aklat ng Apokalipsis 1, talatang 10 hanggang 11. Ako'y nasa Espiritu ng araw ng Panginoon, at narinig ko sa aking likuran ang malakas na tinig na tulad sa isang trumpeta na nagsasabi, ang iyong nakikita ay isulat mo sa isang aklat at iyong ipadala sa 7 iglesia, sa Efeso, sa Esmirna, sa Pergamo, sa Tiatira, sa Sardis, sa Philadelphia, at sa Laodicea. Ano po ang ating mararanasan kung tayo ay namumuhay sa Espiritu? Kung inyo pong mapapansin, mga kapatid, ang mga ihinayag na ito ni Apostol Juan ay personal na patnubay ni Yahusya. Opo, sabi ni Apostol Juan, ako'y nasa Espiritu ng araw ng Panginoon. Narinig ko sa aking likuran ang malakas na tinig na tulad ng isang trumpeta. Ano yung sinabi ng tinig? Ang iyong nakikita ay isulat mo sa isang aklat at ipadala mo sa 7 iglesia. Tayo man po, ito'y katunayan na ang ating Panginoong Yahusya, bagamat nasa langit na, patuloy pa rin po ang kanyang patnubay sa kanyang mga lingkod. Tayo man po, mga kapatid, makakaranas ng patnubay mula sa ating Panginoon sa panahon natin ngayon. Marami sa atin ay makakapagpatotoo nito, mga kapatid, mga pangyayari sa ating buhay na hindi natin sukat maipaliwanag. Bakit po hindi maipaliwanag? Sapagkat patnubay po iyon ni Yahusya sa atin, pero hindi natin namamalayan. Paano po tayo regular natatanggap ng patnubay mula sa ating Panginoong Yahusya? Sa pamamagitan po ng patuloy na pananalangin at matyagang pag-aaral sa mga kasulatan. Ano po ang ating maaasahan kapag ganito ang ating gagawin? Personal po niya tayong papatnubayan. Asahan po natin yan, mga kapatid. Ang hawakan po natin yan. Paano po natin mararanasan ang patnubay na ito o udyok mula sa ating Panginoong Yahusya? Kung ibinubuhay po natin ang Espiritu.
Kapag lalo nating ibinubuhay ang Espiritu, mas lalo nating madarama ang udyok ng Espiritu. Ano po ba yung udyok, mga kapatid? Ang udyok po ng Espiritu ay isang mabuting bagay na bigla na lamang nating naisip gawin. O kaya ay isang bagay na nakatakda na nating gawin pero dahil sa udyok, hindi natin ginawa. Hindi natin ginawa, nakabuti naman sa atin. Halimbawa tayo ay may pupuntahang isang lugar, nakatakda na sa ating isipan, diyan tayo magdadaan, pero bigla na lang tayong inudyukan na wag dumaan doon. Sa iba tayo nagdaan. Kamukat-mukat mo, nabalitaan natin, mayroon palang disgrasyang naghihintay doon, nakaamba doon sa ating daraanan. Kaya inudyukan tayo ng Espiritu na huwag dumaan doon. Isa pang halimbawa, ito naman ay nangyari po sa akin nung ako ay bata pa, siguro grade 5 ako. Tayong mga nag-aral sa Pilipinas, sa public school, tayo po ay mayroong subject na religion noong araw. Yung subject na religion ay yun yung huling-huli sa lahat ng ating mga subjects. Pagkatapos ng subject na religion, ako'y umuwi ng bahay, naisip ko na gusto kong malaman yung pangalan ng 12 apostol ng ating Panginoon. Sa bahay, mayroong Biblia yung tatay ko. Kinuha ko yung Biblia, binuksan ko, makapal yung Biblia. Pagbukas ko, sabi ko sa sarili ko, saan parte ko hahanapin dito? Sa kapal nitong librong ito, saan ko hahanapin yung pangalan ng 12 apostol? Kaya sinara kong muli yung Biblia. Tumalikod ako, lumakad ako sandali. Doon po dumating yung udyok. Binalikan ko yung Biblia. Pagbukas na pagbukas ko, doon po tumama sa mismong talata, sa mismong kapitulo, Mateo, nandoon nakasulat ang 12 ang pangalan ng 12 apostol ng ating Panginoong Yahushua. Iyon po ay isang udyok na ngayon ko lamang naisip. Hindi ko yun gaanong napagbigyan ng panahon, ng mga panahon na yun. Dahil nga, bata pa po ako ng grade 5. Paano po tayong matututong mamuhay sa Espiritu, mga kapatid? Ang sagot po ay nasa aklat ng Roma 8, talatang 5. Sapagkat ang mga taong namumuhay ayon sa kanilang makasalanang pagkatao ay walang ibang iniisip kundi ang nais ng kanilang pagkatao. Pero ang tao namang namumuhay ayon sa banal na Espiritu ay walang ibang iniisip kundi ang nais ng banal na Espiritu. Paano tayong matututong mamuhay, mga kapatid, sa Espiritu? Kung itutuon po natin ang ating pansin sa mga bagay ng Espiritu. Ibig sabihin, wala tayong ibang iniisip kundi ang nais ng banal na Espiritu. Ang ating isip, mga kapatid, ay matatawag natin na isang battleground. Battleground, ika nga. The mind is a battleground. Bakit po naging battleground ang ating isip? Sapagkat araw-araw po, alam natin yan, araw-araw kung ano-ano ang naglalaro at naglalaban-laban sa ating isip. Mula sa umaga, pagkagising natin, hanggang sa gabi, matutulog na lamang tayo. Kung minsan yung iba'y hindi pa matulog sapagkat nakahiga na, nakapikit pa kung ano-ano pa ang pumapasok sa isip. Walang tigil ang ating isip, pinaprocess ang iba't ibang mga bagay
na pumapasok sa ating isip. Dito po natin kailangang ituon ang ating isip. Saan po? Sa mga bagay na nais ng Espiritu bago pa tayo iligaw ng ating kaisipan. Paano po natin itutuon ang ating isip sa mga bagay na nais ng Espiritu? Sasagutin po yan sa pagpapatuloy ng ating pag-aaral. Shabbat Shalom mga mahal na kapatid. Sana po, saan man kayo naroroon ngayon, ay taimtim ninyong sinusundan ang ating pag-aaral sapagkat napakahalaga po ang mamuhay ng naaayon sa Espiritu. At alam natin na kapag namuhay tayo ayon sa Espiritu, malalaman natin yan sapagkat magbubunga tayo ng mga gawain o bunga ng Espiritu gaya ng pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiyaga, kagandahang loob, kabutihan, katapatan, at pagpipigil sa sarili. Ngayon po, paano natin maitatakda ang ating mga isipan sa mga bagay na ninanasa ng Espiritu? Ang sagot po ay nasa Isaias 26:3. Basahin po natin. Iyong iingatan siya sa lubos na kapayapaan, na ang pag-iisip ay sumasa iyo, sapagkat siya'y tumitiwala sa iyo. Ang tanong po natin, paano natin maitatakda ang ating mga isipan sa mga bagay na ninanasa ng Espiritu? Ang salitang Ebreo po sa pag-iisip ay yester, H3336, na 9 na beses mababasa sa banal na kasulatan. Ito po ay binibigyang kahulugan bilang imahinasyon na bumubuo sa realidad ng isang tao. Bumubuo o nagbabakod sa realidad ng isang tao. Ang ating imahinasyon ay dapat manatili sa ating Panginoong Yahusya. Yung pong imahinasyon natin, hindi natin dapat papuntahin doon sa mga bagay na labag sa utos ng Diyos at ng ating Panginoong Yahusya. Yung pong matatag na imahinasyon ay nagbubunga ng emosyonal na tugon ng perpektong kapayapaan. Kapag ang ating imahinasyon ay puno ng mga banal na larawan, mga makadiyos na larawan, tayo po ay mabubuhay na may ganap na kapayapaan. Kaya yun po ang dapat nating gawin. Tayo po sa araw-araw ay nagmumuni-muni tayo, nagninilay-nilay tayo, nag-iisip tayo, umaasa tayo buong araw. Iba't ibang bagay ang sumasagi sa ating isipan. Ngunit ang dapat po natin gawin ay tigilan na natin ang ating pagninilay-nilay sa mga kasinungalingang salungat sa banal na kasulatan at sa Espiritu. At sa halip, magnilay-nilay lamang tayo sa katotohanan ng Diyos. Ano po ba yung katotohanan ng Diyos? Kahapon po sa ating Bible study, napag-aralan natin. Maraming katotohanan ng Diyos. Pero ano po yung pangunahing katotohanan? Ang ating Panginoong Yahusya. Bakit? Ano po ang sabi niya? Ang sabi niya, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Ang sino man hindi makararating sa Ama kundi sa pamamagitan ko.
Siya pala ang katotohanan. Kaya tayo, ang dapat na pagbulay-bulayan natin, pagnilay-nilayan natin, ay yung katotohanan, ang ating Panginoong Yahusya. Hindi tayo magninilay-nilay na, meron pang isang dapat tayong sampalatayanan, isang sinugo ng Diyos, na hindi ang ating Panginoong Yahusya, isang sugo, o isang religious leader. Pagka ganyan, ang pinagbubulay-bulayan natin, tayo'y malalabag natin ang kautusan ng Diyos, ang katotohanan ng Diyos. Kapag ka tayo'y nagnilay-nilay lamang sa ating Panginoong Yahusya at sa mga utos ng Diyos na naaayon sa banal na katotohanan, tayo ay susulong sa ating pananampalataya. Yung pag-asa natin lalago, ang pag-ibig natin ay sasagana at ang buhay natin uunlad. At kung hindi yun ang gagawin natin, magiging paatras tayo. Mapupuno tayo ng takot, mawawalan tayo ng pag-asa, mapupuno tayo ng galit na magsasadlak sa atin sa kamatayan. Paano po tayo mabubuhay sa Espiritu? Ito po ang mga pamamaraan. Unang-una, ang iniisip lamang natin ay dapat ang sinasabi ng salita ng Diyos at ng Espiritu patungkol sa ating sarili, patungkol sa ibang tao, at sa ating pamumuhay. Unang-una, kaya isa sa isip lamang natin yung naaayon sa sinasabi ng Diyos at ng Espiritu. Ano po ang ikalawa? Ang dapat nating salitain ay ang naaayon lamang sa sinasabi ng salita at ng kanyang Espiritu. Ano po ang ikatlo? Yung inilalarawan ng ating pag-iisip, yung imahinasyon natin, ay dapat yung naaayon lamang doon sa sinasabi ng salita ng Diyos at ng Espiritu. Hindi tayo dapat maglagay ng mga larawan sa ating isipan na labag doon sa kalooban ng Diyos. Hindi yung mga napanood nyo sa television o sa sine na hindi maganda. Yun po ang pangatlo. Ano po yung pang-apat? Yung pong paniniwala natin ay dapat na ayon lamang sa sinasabi ng salita ng Diyos at ng kanyang Espiritu. So, apat po yun. Iniisip, sinasalita, inilalarawan sa ating isipan, at paniniwala natin. Kapag ganyan ang ginawa natin, kapag tayo ay nalagay sa isang sitwasyon na kailangan nating magdesisyon, ang sasagi sa ating isip ano ba ang gusto ng Diyos na gawin ko? Isinasaalang natin. Sinasaalang-alang natin yung kalooban ng Diyos, yung kanyang puso. Kagaya ni Haring David, kaya nga sabi ng Diyos, ito si David ay after my own heart. Ganyan po siya. Kaya tayo dapat ganyan din na gawin natin. Paano po natin maitataon ang ating mga isipan sa mga bagay na ninanais ng Espiritu? Ito po ang sagot sa Josue 1:8. Huwag mong kalimutang basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayan mo ito araw at gabi para malaman mo kung paano mo matutupad ng mabuti ang lahat ng nakasulat dito. Kung gagawin mo ito, uunlad ka at magtatagumpay. Paano po natin maitutuon ang ating mga isipan
sa mga bagay na ninanais ng Espiritu. Ang sabi po sa talata, dapat lagi nating binabasa ang aklat ng kautusan o ang banal na kasulatan. Hindi ba yan po ang ginagawa natin sa Assembly of Yahushua? 3 beses sa linggo, pinag-aaralan natin. Meron tayong Yearning for Yahushua, Tuesday, Logos, Wednesday, BHP, Bible History Project, Thursday, tapos meron pa tayong pagsamba, tapos meron pa tayong Bible Literacy Project. At yung pong pinag-aaralan natin, yun ang dapat na binubulay-bulay natin, araw at gabi. Ang salitang Ebreo po, na katumbas ng magbulay-bulay ay Haga H1897. Mababasa po ng 24 na beses at kasama sa kanyang kahulugan ay ang to imagine o isaisip. Ang pagbubulay-bulay po ay tumutukoy sa Espiritu ng Diyos na ginagamit ang lahat ng kakayahan ng ating puso, ng ating pag-iisip, na nagdadala ng paghahayag, na nagbubunga ng pagbabagong anyo. Kaya pagka po tayo nag-aral ng banal na kasulatan at binulay-bulay natin, ang dapat pong maging bunga ay yung pagbabago natin, pagbabagong anyo natin. Dati-dati, manlalasing tayo. Hindi na natin gagawin yun. Alam niyo yung mga napag-aralan natin, yung mga gawa ng naayon sa laman. Maaaring dati-dati, involved ka sa sexual immorality. Aba, iiwanan na natin yun. Ang pagbubulay-bulay po ay binubuo ng buong ganap na pagkakahanay-hanay ng lahat ng kakayahan ng ating panloob na pagkatao sa paghayag na galing sa Espiritu habang pinagliliwanag ang banal na kasulatan at nagbubunyag ng katotohanan. Ano po ang layunin ng pagbubulay-bulay? Na tayo po ay dalhin sa ganap na pagsunod sa mga katotohanan at utos ng ating Yahuwah Aba at ng ating Yahushua HaMashiach. Ano po ang mangyayari kapag tayo ay ganap na sumunod? Sabi po sa talata, uunlad ka at magtatagumpay. Ano po ba ang isa pang layunin ng pagbubulay-bulay sa banal na kasulatan? Ito po ang sagot sa Lucas 24 at 32. Sinabi nila sa isa't isa, hindi ba nag-aalab ang ating puso sa loob natin habang tayo kinakausap niya sa daan? Samantalang binubuksan niya sa atin ang mga kasulatan? Ano po ba ang isa pang layunin ng pagbubulay-bulay sa banal na kasulatan? Sa pakikisama natin sa isa't isa, habang nag-aaral tayo ng banal na kasulatan at habang naglalakad tayo sa araw-araw, ginagampanan natin yung pang-araw-araw nating pamumuhay. Nang ang mga disipulo ng ating Panginoong Yahushua ay naglalakad patungo sila sa isang dako, may nasalubong sila na hindi nila kilala. Noong panahon na yon, nung mamatay ang ating Panginoong Yahushua at pagkatapos ng 3 araw na buhay na maguli. Kaya hinanap yung kanyang katawan doon sa libingan, wala na. Ang pinag-uusapan ng mga alagad niya ay ano kaya nangyari doon sa ating Panginoong Yahushua?
Totoo nga kaya na nabuhay siya? Narinig sila nag-uusap ng ating Panginoong Yahusya. Ano ba pinag-uusapan nyo? Ano pa po ba kundi yung balita ngayon sa Jerusalem, ang tungkol sa ang tungkol kay Yahusya na namatay, pinapatay siya ng mga punong saserdote, yung mga pariseo, at pagkatapos, nawala yung bangkay niya. Kayo ba'y nag-aalinlangan pa? Sabing ganon. Hindi ba't yung mga propeta at si Moises bumabanggit na kung anong mangyayari kay Yahusya? Kaya habang inaaralan sila ng Panginoong Yahusya, nag-aalab ang kanilang mga puso. Yun po ang nangyari sa kanila na nagpapahiwatig ng presensya ng ating Panginoong Yahusya na hindi nila nalalaman. Hindi ba't ganyan din ang ating nararamdaman kapag pinag-aaralan natin yung banal na kasulatan? Lalong-lalo na ang tungkol sa ating Panginoong Yahusya. Ano pong nangyayari? Galak na galak ang ating mga puso. Nag-aalab ang ating mga damdamin. Aba, ito pala ang katotohanan tungkol sa ating Panginoong Yahusya na siya'y namatay para sa ating kasalanan. Kaya galak na galak tayo at totoong puspos pumapasok ng Espiritu sa atin. Alam natin kung gaano ang pagmamahal sa atin ng ating Panginoong Yahusya. Kaya yan din ang nararamdaman natin kapag pinag-aaralan natin ang banal na kasulatan ang tungkol sa ating Panginoong Yahusya. Paano po natin mapapangalagaan ang ating kaugnayan sa ating Panginoong Yahusya? Ito po ang sagot sa Apokalipsis 3:19 hanggang 21. Ang lahat ng aking iniibig ay aking sinasaway at dinidisiplina. Ikaw nga'y magsikap at magsisi. Makinig ka. Ako'y nakatayo sa may pintuan at tumutok-tok. Kung diringgin ng sino man ang aking tinig at buksan ang pinto, ako'y papasok sa kanya at kakain kasalo niya at siya'y kasalo ko. Ang magtagumpay ay pagkakalooban ko na umupong kasama ko sa aking trono. Gaya ko naman na nagtagumpay at umupong kasama ng aking Ama sa kanyang trono. Paano po natin mapapangalagaan ang ating kaugnayan sa ating Panginoong Yahusya? Kailangan pong matutuhan natin na dinggin ang kanyang tinig at papasukin siya sa ating buhay. Paano po natin magagawa yun? Nananalangin tayo sa ating Panginoong Yahusya. Nag-aaral tayo ng banal na kasulatan, yung kanyang mga ginawa. Pinag-aaralan natin. Araw-araw. Paggising natin sa umaga, dumadalangin tayo. Bago tayo matulog, tayo'y nagseset ng time. Alam ninyo sa assembly, meron tayo nung mga one-day meditation. Isa po itong talata na nandun. Ano po ang nais niyang gawin? Siya sabi niya, tatayo ako at kakatok sa inyong mga pintuan. Kapag binuksan ninyo, anong gagawin niya? Ang sabi niya, kakain akong kasalo ninyo. Alam po ba ninyo, yung pagkain na kasalo ng ibang tao, isa yan sa isang pinakamabisang paraan upang magkaroon ng special bonding yung mga tao na nagsasalo-salo.
Sapagkat pagka nag-uusap-usap sila habang kumakain, yung mga defenses nila, ibinababa nila. Ibig sabihin nun, kung ano yung panloob nilang katauhan, yun ang nailalabas nila. Kaya yun ang nais na gawin ng ating Panginoong Yahushua sa atin. Sabihin niya yung kanyang nararamdaman at sabihin din natin sa kanya kung ano ba ang nararamdaman natin sa ating Panginoong Yahushua. Kaya araw-araw aanyayahan natin siya. Sumalo sa ating pagkain. Pagkain ng mga salita ng ating Yahuwah Aba. At sasabihin natin kung gaano natin siya kamahal. Kung gaano natin nais na makasama siya araw-araw ng ating buhay. Ano po ang nais niyang gawin natin? Ang nais niyang magawa natin? Na tayo'y magtagumpay upang tayo ay makaupo nakatabi niya sa kanyang trono. Ang kanyang pinakananasa ay makasama natin siya. Ngayon po ba kasama natin siya? Opo, kahit nasa langit siya, sinusugo niya yung Santong Espiritu upang madama natin siya araw-araw ng ating buhay. Opo. At hindi lang yun, hindi lang ngayon, kundi ang nais niya. Makasama natin siya sa bayang banal. Uupo kasama sa kanyang trono, gaya ng pag-upo niya kasama ng ating Ama. Ngunit ano po ang susi sa tagumpay? Ang matuto po tayong maitama at disiplinahin ng ating Panginoong Yahushua sa pamamagitan ng pagtalikod natin sa ating kawalang bahala at sumunod ng buong sigasig sa ating Yahuwah Aba at Yahushua HaMashiach. Gaano po ba kahalaga ang pagsunod? Huling talata po na ating babasahin, Juan 14:21 at 23. Siyang mayroon ng aking mga utos at tinutupad ang mga iyon ay siyang nagmamahal sa akin. At ang nagmamahal sa akin ay mamahalin ng aking Ama at siya'y mamahalin ko. At ihahayag ko ang aking sarili sa kanya. Sumagot si Yahushua sa kanya, kung ang isang tao ay nagmamahal sa akin, ay kanyang tutuparin ang aking salita at siya'y mamahalin ng aking Ama. At kami lalapit sa kanya at kami gagawa ng tahanang kasama niya. Gaano po kahalaga ang pagsunod, mga mahal na kapatid? Kapag sumunod po tayo sa ating Panginoong Yahushua at sa ating Yahuwah Aba, ano po ang naipapakita natin? Naipapakita natin ang ating pagmamahal sa ating Panginoong Yahushua. Ano pong mangyayari kung susunod at mamahalin natin ang ating Panginoong Yahushua? Ang sabi po sa talata, mamahalin tayo ng ating Yahuwah Aba at ng ating Yahushua HaMashiach. At ihahayag ng Panginoong Yahushua ang kanyang sarili sa atin. Ano pa po ang kanilang gagawin? Ang ating Ama at ang kanyang anak gagawa ng tahanang kasama tayo. Maliit na bagay po ba yan, mga mahal na kapatid? Kung kasama natin sa ating tahanan ang ating Yahuwah Aba at ang ating Yahushua HaMashiach? Hindi po. Lalabas tayo ng bahay, kung kasama natin siya, yung basbas niya nandun. Alam niyo, sa panahon natin, napakapanganib ng sanlibutan. Kanina lang, nakita ko doon sa TV, merong isang tao, nakaupo sa kanyang sasakyan, kumakain, bigla na lang binaril at hanggang sa mamatay.
Kaya panganib po ang digmaan sa iba't ibang dako ng mundo. Patuloy pa rin ang mga kalamidad. Walang tigil. Lindol, bagyo, baha. Maraming nababaon. Kamakailan lang, bumagsak yung bundok ng basura. Ang daming namatay. Kung tayo po, kung kasama natin siya, matatakot po ba tayo? Hindi po. Ang sabi nga ni Haring David, nakasama parati ng ating Yahuwah Aba. Ang sabi niya, si Yahuwah ang ilaw at kaligtasan ko. Sino pa ba ang katatakutan ko? Ang sabi niya. Kaya tayo, hindi tayo matatakot. Ano ba ang pangangailangan mo sa buhay? May malubhang karamdaman po ako. Kasama mo ang ating Yahuwah Aba, ang ating Yahuwah Ropeka, dakilang manggagamot, ang ating Yahushua HaMashiach. Nung naririto sa lupa, anong ginawa niya? Pinagaling niya ang mga may sakit. Binagyan ng paningin ng mga bulag, pinalakad ang mga lumpo. Kaya manggagamot sila pareho. Kayang-kaya nila tayong gamutin. Ano mang pangangailangan natin, ibibigay niya. Yan po ang malaking biyaya ng mga nabubuhay sa Espiritu. Ngunit hindi lang yon, kundi ang sabi nga kanina ng ating Panginoong Yahushua, ang nais ko, makasama kayo sa bayang banal. Pag upo ko sa aking trono, kasama kayong uupo sa tabi ko. Kasama na ako naman kasama ng aking Ama. Kaya makakasama natin sa bayang banal. Mukhaan ang ating Yahuwah Aba at ang ating Yahushua HaMashiach. Yan ang naghihintay sa atin kapag nabuhay tayo sa Espiritu. Kaya ganyan po ang ating gawin, mga mahal na kapatid. Tumayo na po tayo. O dakilang Yahuwah Aba, o dakila naming kalahim, habang pinag-aaralan namin ang iyong banal na katotohanan, punong-puno po ng kagalakan ang aming mga puso. Nag-aalab ang aming mga damdamin, sapagkat damang-dama namin ang pagmamalasakit mo sa bawat isa sa amin. Na nais mo kaming lahat na tinawag mo sa assembly. Kami mamuhay sa Espiritu upang araw-araw ng aming buhay mabigyan ka naming kaluguran, kalwalhatian ng iyong banal na pangalan. At kung kami mabubuhay sa Espiritu, ang pangako mo, tatahang kang kasama namin. O dakila naming Diyos, malaking biyaya ito. Kaya itulot mo, makalakad kami ng naayon sa iyong banal na kalooban. Totoong mamuhay kami sa Espiritu. Itakwil na namin ang pamumuhay sa lamahan, kundi kaming lahat pag-aralan ng iyong banal na katotohanan at sundin namin ang lahat ng iyong mga utos upang kaming lahat maging handa sa pagsalubong sa pagbabalik ng iyong bugtong na anak. O dakilang Panginoong Yahushua, ikaw ang aming hari at ang amin pong tagapagligtas. Ikaw ang aming punong pastol, kami ang iyong mga tupa. Diringgin namin ang iyong tinig. O dakilang Panginoong Yahushua, kakatok sa aming mga pintuan. Opo, hindi ka pa man kumakatok. Aanyayahan ka na namin. Nais naming makasalo ka sa aming pagkain. Nais naming makapiling ka. Mapatibay namin ang aming kaugnayan sa iyo. Kaming lahat na tinawag mo sa assembly. Itulot mo po, makalakad kami nang naayos sa iyong banal na kalooban. Sundin namin ang iyong mga yapak. At itulot mong kami maging karapat-dapat makasalubong sa iyo sa himpapawid upang makasama mo. Uupo sa iyong trono, makasama at makapiling mo at ng ating Yahuwah Aba. O dakila naming Yahuwah Aba,
Sumasampalataya kami, narinig mo ang aming mga dalangin. Pagpapalain mo ang lahat ng iyong mga anak. Pag-aagalingin ang may mga karamdaman. Tatawagin ang mga mahal namin sa buhay na hindi pa namin kasama upang kaming lahat magkasama-sama sa bayang banal na ipong inihahanda sa bawat isa sa amin. Ang lahat po'y magalang naming ipinakikiusap sa pangalan po ng aming Panginoong Yahushua Hamasiyak, dakila po naming tagapagligtas. Amen. Tingin mo ay asyarat, si Yahuwah ay ang alahin, si Yahuwah lamang. Buong puso kaluluwa, at lakas mo siyang mapapamahalin. Ang walang malyo na pag-ibig at masaganang awa ni Yahuwah Abba, ang biyaya at kapangyarihan ni Yahushua HaMashiach, at ang laging pagsama ng banal na Espiritu ay sumaating lahat ngayon at magpakailanman. Amen. Mga kapatid, konting paalala lang po para po sa ating BLP for the month of January. Tayo po ay magbabasa ng aklat ng Ecclesiastes at ng aklat ng Song of Solomon. At antabayanan po natin yung video ukol po sa aklat ng Ecclesiastes na ilalabas po bukas. At yung atin pong children's ministry ay para po sa mamaya na, para sa doon sa Far East, mamayang 8:30 p.m. Pacific Standard Time. That is all. Natatapos na po ang ating pagsamba. May Yahuwah Abba and Yahushua HaMashiach bless all of us. Malapit na natin makamtan